So bagong lahat, luma muna. Ito yung mga players na mula nung lumipat ng team na bago ang kanilang karir. Either na trade or lumipat sila dahil sa free agency. So ito yung mga player na umangat yung karir, naging all-star, superstar, or kahit star role player. At yung iba mga player din na bumagsak or nawala sa NBA. Kung meron akong hindi nasama dito, malamang next episode na dahil mahaba pa yung off-season, baka maubusan ng content. So una dyan, si Josh Hart. Kaya sinabi ko kanina, star na role player dahil based sa University of California, si Josh Hart ang matatag na superstar role player. So ginawan siya ng report or kaya term paper ng isang professor or student ng University of California dahil based doon, yung usage percentage ni Josh Hart lagpas sa all-star level or superstar level pero effective. Si Josh Hart unang naglaro sa Lakers pero ang unang team or nag-draft talaga sa kanya, Jazz, bago siya tinrade ng mismong araw ng draft noong 2017. Siya yung isa sa best player ng Villanova dati. Sa Lakers, pang-10 siya sa minutes by player. Mataas yung 23 minutes per game sa rookie season ni Josh Hart. May average siyang 8 points, 4 rebounds at 1 assist per game. After ng Lakers na trade siya sa Pelicans, biglang umangat ulit ang minuto niya. Meron siyang 11.7 rebounds, 2 assists at 29 minutes. Nung mapunta naman ng Portland si Josh Hart, nagkaroon siya ng 11.7 rebounds, 4 assists, 33 minutes per game. Ang huling stop niya so far ngayon, Knicks, isa pa siya sa mga score player ng team. Nasa 11 points, 8 rebounds, 5 assists, pero 34 minutes per game ito si Josh Hart. Umangat pa ng 1 minuto mula sa last stint niya. So hindi siya nag-a-average tulad ng iba na nasa 20 points pataas. Pero yung usage rate niya pang all-star or superstar. Kasabay doon ang win share. Kaya imbes na pababa yung minuto ni Josh Hart bilang role player, naging pataas dahil nga effective siya sa court. Kaya tinag siya ng University of California na superstar na role player. Si Isaiah Thomas naman yung isa sa mga player na biglang bumagsak yung karir after niyang matrade. Kaagaling pa niya noon sa MVP season. Si IT unang naglaro sa Sacramento kasama si pinsan. Sa loob ng 3 taon may average siyang 15 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Agad naman siya na-trade doon sa Suns. Nagkaroon ng experiment. Yung 3 guards na magkakasama. Si Bledsoe, Dragic at siya. Hindi naging effective yun pero nakitaan na ng pagiging scorer si IT. Nung nalipat siya ng Boston, tinatawag siya ng mga fans na elite crunch time scorer. Dito talaga siya naging all-star at noong 2017 pang-5 siya sa botohan sa MVP. Kaso nagkaroon siya ng injury. Pero naglaro pa siya ng playoffs noon. Emotional season yung 2017 para dito kay Isaiah Thomas. Na-trade siya ng Cavaliers kapalit si Kyrie. Agad namang bumagsak ang karir no ni IT dahil nga habang nagpapagaling siya sa injury, wala siyang assurance noon dahil hindi siya nabigyan ng contract extension na sinasabing ipinangako sa kanya. Si Andrew Wiggins, 2014 number 1 overall na kung ang original team na pumili sa kanya na Cavaliers, dun siya naglaro, malamang hindi siya magagamit na maayos. Kaya na-trade talaga siya na imminent na mangyayari yun. Naging kapalit niya or kasama siya sa package para sa isa sa best power forward, si Mahal, si Kevin Love. Sa 6 na taon ni Wiggins sa Minnesota, nag-average siya ng 19 points, 4 rebounds, 2 assists, 44 and 33%. Nanalo siya ng Rookie of the Year. Nakasecure din siya ng max contract. Pero tinatawag siya nung empty stats Wiggins. Kumbaga malaki ang bags ni Wiggins pero walang laman. Kahit kasi mag-average siya ng 19 points per game, mababa ang shooting percentage, nagre-rely lang siya sa 2 move, lack ng defensive effort o hindi siya masyadong dumidepensa, passive defender nga kung tawagin ng iba, at yung resulta ng average niya hindi nagre-reflect sa team. Kung hindi pa nga dumating si Butler, hindi sila aangat. Ng 2020 season, dito siya na-trade mula Minnesota papuntang Golden State. Dito naman lumiit yung bag niya pero nagkalaman. Dahil sa Warriors kahit may average lang siyang 16 points, 4 rebounds, 2 assists, 46 and 38% sa loob ng 6 na taon. Naging isa sa best defender si Wiggins, nag-champion, naging all-star, nakakuha ng kontrata na nagpababa pa nga siya. Hindi siya yung dating player ng Minnesota na mataas yung stats na pabanjing-banjing na lang. Yun nga lang para bumalik last 2 season niya sa Golden State bago na-trade si Wiggins papunta dito sa Miami Heat na ngayon naman bumabawi na ulit.
Noong 2019 season, si Kemba ang isa sa mga high-scoring guard ng NBA na may average na 25 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Naging All-NBA team member pa siya noon. Ito yung time na dapat pipirma si Kemba ng $220 million na supermax contract sa Hornets. Nagbigay pa ng intensyon na magpapababa ng kontrata itong si Kemba makapag-stay lang sa Hornets. Ang ginawa nga lang ng team na nagpakita ng loyalty si Kemba, inoperan siya ng $160 million sa loob ng 5 taon na sinabi pa ng ibang analyst parang ininsulto ng Hornets si Kemba Walker. Sa 8 season ni Kemba sa Hornets, nag-average siya ng 75 games, naging All-Star pa at All-NBA team member. Nung umalis si Kyrie sa Boston, doon nagkaroon ng pagkakataon na pumunta itong si Kemba Walker na naoperan siya ng max contract, 4 na taon. Kaso nga lang, inabot lang siya ng 2 season, bumagsak agad si Kemba na dati nakakalaro siya ng 75 games sa loob ng 8 season na average, naging 99 games na lang siya sa loob ng 2 season. Dahil dito siya inabutan nung matagal na niyang injuring iniinda, hindi niya dati pinapa-operahan sa Hornets. Ito di umano yung rason kaya ayaw bigyan ng Hornets ng max contract dahil alam nila magkakaroon ng injury si Kemba. Na after ng 2 season nga dito sa Boston, tinrade siya papuntang OKC at agad binay out. Nawala din siya sa NBA agad ng madalian dahil nga sa injury niya na doon inabot sa Boston. Ang original Big 3 naman ng Thunder si Harden, Westbrook at Kevin Durant. Siguro kung nagawa ng OKC dati na pagsabayin yung tatlo bilang starter, baka iba pa ang nangyari sa OKC sa panahon ni Kevin Durant. Hindi aalis si Harden. Noong 2012, si Harden na nanalo ng 6 Man of the Year. Ito pa lang yung 2 taon niya sa OKC gamit yung rookie contract niya. Kaya nga, naging eligible pa siya nung napunta siya ng Rockets. Kaya pasok pa siya doon sa Supermax contract dahil hindi pa tapos ang rookie contract ni Harden. May 1 taon pa talaga siya. Kaso inopera na nga agad siya ng Thunder ng $55 million sa 4 na taon. Siya ang magiging highest paid 6 man nung time na to. Malaking kontrata na kasi yun noong 2012. Ang sinabi ni Harden, nag-sacrifice na nga siya bilang off-the-bench player. Hindi makapag-sacrifice ang Thunder na bigyan siya ng max contract dahil nga lalagpas sa salary cap at dun sila aabutin ng restriction. In short, magkakaroon ang Thunder noon ng malaking tax at ayaw nilang magbayad. Nung lumipat naman si Harden dito sa Rockets, agad siyang naging All-Star, MVP candidate at All-NBA team member. Mula sa career average niya na 12 points, 3 rebounds, 2 assists per game sa OKC, nagkaroon siya ng 29 points, 6 rebounds, 7 assists per game. Biglang angat si Harden at nakakuha pa ng max contract sa Houston sa loob ng 8 taong run niya. Isa siya sa top scorer at main player ng Houston dati na may malaking kontrata at nakikipagsabay ito ng Rockets sa ibang malalakas na team sa West. Na ngayon naman may panibagong Big 3 dito sa Thunder na gawa nilang bigyan ng malaking kontrata yung 3 player na yon na hindi nagawa dati ng OKC noong time ni KD, Westbrook at Harden. Si Gordon Hayward naman, yung isa sa mga one-hit wonder ng NBA na naging All-Star noong 2017 para sa Utah Jazz after niya mag-average ng 22 points, 5 rebounds at 3 assists per game. Agad siyang umalis ng Jazz after niya maging All-Star dahil sa reason na si Brad Stevens na dati niyang coach sa college nasa Boston. Yun lang ang tanging reason na sinabi ni Hayward. Unrestricted free agent siya kaya kahit saan lumipat na team, pwede. Nakakuha pa siya ng max contract sa Boston, kasabayan niya pa nung pumasok si Kyrie. Kaso nga lang, unang game pa lang ni Hayward, nagkaroon siya ng malalang injury ng 2018 at hindi nakapaglaro ng buong season. Ito yung nag-cost ng malaki sa karir niya dahil pagbalik naman niya nung sumunod na taon, nakalaro pa rin si Hayward ng 72 games. Kaso nga lang mula sa 21 points per game naging 11 points per game na lang itong si Hayward. Nung sumunod na season naman, merong average si Hayward na 16 points per game kaso parang eclipse na lang siya na makaabot ng 50 games. Hindi tulad dati nung nasa Jazz pa siya or bago ma-injured.